Kumusta po mga kapatid? 2 linggo na halos na tayo ay may lockdown. Ngunit nagpapasalamat tayo sa Diyos na sa kabila ng lahat, tayo ay pwede pa rin magsama-sama upang sumamba at magpasalamat. Ang kabutihan niya ay nararanasan pa rin natin sa kabila ng lahat sapagkat tayo ay buhay, may lakas at may panahon upang sumamba. Kaya ihanda po natin ang ating sarili para magsama-sama sa pagsamba sa ating buhay na Diyos, pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya, at tuloy hingi na rin ang Kanyang kahabagan, ang Kanyang tulong upang mawakasan na ang kasalukuyan nating nararanasan na pandemic, bunga ng coronavirus. Sa ating pong pagsisimula ay mananalangin muna si Ate Bachi at pagkatapos ay ating panoorin ang inihandang interpretative dance ng mga maliliit na bata. Tayo pong lahat ay mananangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng inyong taglay sa amin. At salamat, Panginoon, sa buhay na binibigay. Sa umaga pong ito, Panginoon, nais namin magbalik sa iyo ng papuri at pasasalamat. Bagamat kami ay may hinaharap na sitwasyon at alam po namin, Panginoon, na kung ano yung kalooban mo siyang maghari sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagagawang kasalanan at patuloy na ikaw nga po, Panginoon, ang siyang magbili sa bawat isa sa amin. At pangunahan mo kami, Panginoon, sa aming pananambahan sa umagang ito. Patuloy na ikaw, O Diyos, ang sumama sa amin at patuloy na bigyan mo kami, Panginoon, ng inspirasyon at katatagan at malalim na pananampalataya sa iyo upang malagpasan namin, Panginoon, ang anumang pagsubok na nararanasan namin sa mga oras na ito. Patuloy na ikaw nga po, O Diyos, ang manguna sa amin at maging halimbawa kami sa mga nakakakita sa amin. Patuloy na, Panginoon, sa umaga ito. Gamitin mo kami at magkaisa kami upang malabanan, Panginoon, yung nararanasan namin sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, dahil binibigyan mo kami, Panginoon, ng lesson, Panginoon. At salamat dahil dumadaan kami sa ganitong pagsubok. At wala po kami ibang sisisihin, Panginoon, kundi yung aming mga pagkukulang kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Kaya nga, Panginoon, sa iyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. If they see
Salamat Ate Bachi. Salamat din sa maliliit na bata. At salamat din sa inyong lahat, sa inyong pakiisa sa pagsambang ito. Ngayon ay dadako po tayo sa mensahe ng buhay. At babasahin muna natin ang mga talata na pagbabatayan ng ating mensahe sa umagang ito. Ako po ay bumabasa mula sa Aklat ni Santiago, Kabanatang 2, talatang 14 hanggang 25. Aklat ni Santiago, Kabanatang 2, talatang 14 hanggang 21. Ito po ang ating mababasa. Pananampalataya at mga gawa. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may sinasabi, may pananampalataya ka nga at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangaral pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Nung pong unang linggo na tayo magkasama sa ganitong pamamaraan ng gawain ay tinalakay natin yung Genesis 18, 24-32. At ang natutunan natin doon ay kapag mayroong natitirang ilang matuwid, hindi sila ililigtas pa rin ng Diyos ang kanyang bayan at hindi niya papayagang magdusa ang matuwid dahil siya ay makatarungan. At bilang mga mananampalataya, inaasahan natin na tayo ay tutulungan ng Diyos sa kasalukuyang kalagayan. At sa pagiging matuwid natin ay matutulungan din natin yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Mabibigyan pa sila ng pagkakataon upang makakilala sa Diyos. Noon namang nagdaang prayer meeting ay tinalakay natin yung 2 Kronika 7:14. At ito naman tinalakay natin yung mga dahilan kung bakit tayo kinakailangang manalangin. At sinasabi doon na itong panalangin ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. At ito ang susi upang kung ano man ang ating kailangan ay masabi natin sa Diyos. Nang sa ganon ay ating buong pusong mailahad sa Kanya ang laman ng ating mga puso.
At kinakailangan din sa ating panalangin, ang sabi doon ay mayroon tayong pananampalataya. Sapagkat kung wala tayong pananampalataya, ay wala ring bisa ang ating panalangin. Kaya ituloy natin po ang puntong yan at mas palawigin natin. At sa araw na ito ay atin naman talakayin yung pananampalatayang may gawa. Gaya ng binasa ko po sa Aklat ni Santiago, Kabanatang 2, 14 hanggang 21, maraming mga bagay akong napulot dito. Yung pinaka-main na mensahe nung kabuuan ng talata ay sinasabi na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano po ba ang ibig sabihin ito? Ano yung pananampalatayang walang gawa? Yung po yung lip service. Sinasabi natin, ngunit walang aktwal na pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Pagka ganito, hindi tayo nagiging kapanipaniwala o credible, kundi ito nakikita sa ating buhay. Kapag walang consistency sa ating buhay, yung salita ng Diyos. Kapag hindi ito nababanahag o na susumpungan sa ating buhay. Ngayon, dumako naman tayo dun sa ano ba yung gawa na inaasahan ng Diyos sa atin sa panahong ito. Sa panahong ito na halos hindi tayo makagalaw. No? Maraming hadlang, no? Dahil ng quarantine o ng lockdown, ng mga patakarang kasalukuyan ng pamahalaan, national at local, hanggang sa barangay. Paano ba tayo makakagawa sa kabila ng lahat ng ito? Ay kailangan natin, mga kapatid, na unawain ang konteksto ng salitang ito sa mas malalim na pamamaraan. Alam nyo, sa kasalukuyang kalagayan natin, marami pa rin tayong magagawa. Halimbawa, kailangan tumulong tayo sa kampanya ng gobyerno para pabagalin o kaya ay mawala ang COVID-19. Pabagalin ang pagkalat o kaya ay lubusang mawala ang COVID-19. Kaya kailangan natin ang pag-aalaga sa ating sarili. Pangunahin, alagaan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng proper hygiene, healthy food, exercise, sapat na pahinga, at marami pang iba. Kapag ka malakas ang iyong katawan, kapag ka maingat ka sa iyong sarili, hindi ka mababawasan ang tsansa na maging karagdagang pabigat ka sa ating pamahalaan at sa ating mga kababayan. Ang ikalawa, lagi tayong manalangin para sa ating bayan. Lagi rin tayong manalangin para sa bawat isa. Hindi minsan isang araw o hindi pagka
matutulog na o pagbagong gising, kundi bigyan natin ng pagkakataon na makapanalangin sa Diyos ng paulit-ulit, na ang ibig sabihin ay dalasan natin ang pagtawag sa Kanya, gaya ng sinasabi doon sa Thessalonica 5:17, manalangin ka ng walang patid. Ikatlo ay disiplina. Ang makikita natin sa mga Facebook o sa social media ay yung maraming pakiusap ng kung sino-sino na manatili tayo sa bahay. Stay at home. Ito yung pakiusap ng mga frontliners. Ito yung pakiusap ng nasa pamahalaan. Ito rin ang pakiusap ng mga ordinaryong mamamayan. Ngunit napapansin ng marami, at katunayan nakukunan pa nga ng litrato sa social media, na maraming tao pa rin ang walang disiplina at walang pakialam sa kanyang sariling kaligtasan o kaya sa kaligtasan ng iba. Alam nyo kung bakit tayo nais ng gobyerno na manatili sa loob ng bahay, ay sapagkat upang hindi tayo mahawa sa iba. Sa anumang paraan ay maaring kumalat ang virus, sapagkat hindi naman totally nawawalan tayo ng contact sa isa't isa. Kahit paano, meron pa rin tayong nakakasalamuha kahit limitado. Halimbawa kapag pupunta tayo sa palengke na hindi naman maiiwasan, ay hindi naman natin alam na kung ang mga taong nakasalamuha natin ay alam ang kanilang kalagayan o kaya ay may pakialam sa atin sakaling na-expose din sila sa kung saan. Kaya kung hanggat maaari nananatili tayo sa bahay, edi limitado ang pagkakataon upang magkaroon tayo ng infeksyon ng COVID-19. Ang ikalawa, kung hindi natin alam, dahil sa kahit sa limitadong pakikisalamuha ay pwede tayong magkaroon nito nang hindi natin alam, sapagka may mga asymptomatic o walang simptomas, wala tayong nararamdaman, malakas ang ating katawan, nakakakain tayo, yun pala nagbi-build up na yung virus sa ating katawan. No. So, pagka tayo hindi na natili sa bahay, pwede tayong maging host o maaari tayong pagmulan nung virus. Kaya mga kapatid, kailangan maging disiplinado tayo. No? Isipin natin hindi lamang ang ating sarili, kundi pati yung ating mga mahal sa buhay at ang ating kapwa. At kasama sa pagiging disiplinado ay yung iwasan na muna ang pagrereklamo. Hindi naman talaga madali ang ating kasalukuyang kalagayan. At kahit ano pang gawin ng ating pamahalaan at ng mga tao at organisasyong tumutulong sa sitwasyong ito, hindi pa rin sapat ang lahat.
kukulangin at kukulangin. Kaya kailangang maunawaan natin na hindi madali itong ating pinagdadaanan, at yung pagrereklamo ay hindi makakatulong, bagkus ito ay lalo pang makakabigat. Ngayon, mayroon ng mga paunti-unting ipinamimigay na mga tulong ang barangay, ang munisipyo, at maaring sa ilang araw ay darating na yung tulong ng DILG o ng national government. Nasisiguro ko may mga tao na magsasamantala, gagawa ng paraan upang ikutan kung ano ang panuntunan. Ganyan kagaling ang mga Pilipino kung minsan no. Gusto ay siya'y nakakalamang, no, sigurista, no. Pero hindi niya alam na sa pagiging sigurista niya ay nawawalan ang iba na maaaring maging dahilan ng kanilang kapahamakan. Sa ganitong panahon, hindi po katanggap-tanggap ang panlalamang. Hindi po katanggap-tanggap ang kasakiman. Ang nais nating masumpungan sa bawat isa sa atin ay pagtutulungan, pagdadamayan, pagbabahaginan, at hindi paglalamangan. At yan ay may malaking kinalaman doon sa ating teksto. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. No? Kapag hindi natin ginawa ang tama, o kapag hindi natin dinisiplina ang ating sarili, edi kung sinasabi nating tayo nananampalataya, kung tayo ay nananalangin at nagsisimba, pero wala naman tayong disiplina, hindi pa rin ito katanggap-tanggap sa Diyos. Katunayan sinasabi sa talatang 19, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangaral pa. Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng ikubli sa ating panglabas na kabutihan at magandang pananalita kung ano ang katanggap-tanggap sa Diyos. Kinakailangan samahan natin ng gawa with consistency. Yung bang timeless, walang panahon. Yung bang sa lahat ng panahon ay tayo ay may pananampalataya at gumagawa ayon sa ating pananampalataya na itinuturo sa atin ng Panginoong Diyos. At ang panghuli at ang pinakapang-apat ay yung kailangang tumulong tayo sa ating kapwa, lalo na kung tayo ay may kakayanan. Yung una kong tatlong nabanggit, alagaan ng sarili, panalangin, disiplina, actually, pagtulong na ito sa ating kapwa. Kapag ginawa mo yung tatlong ito, nakatulong ka na sa iyong kapwa. No? At ang maganda pa niyan, natulungan mo na rin ang iyong sarili. Pero tayo ay inaasahan ng Diyos na magsasakripisyo. At kanyang ginawang halimbawa si Abraham. Ang sabi niya
si Abraham ay sa talatang 21, si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Baka sasabihin na naman natin, paano naman ako makakatulong? Kung ako nga, kulang pa eh. Yan lagi ang takbo ng ating isip. No? Pero yung babaeng balo na binabanggit sa Biblia, na mayroon lamang kaunting barya sa kanyang lukbutan, sa pagnanais niyang maging tapat sa Diyos, ay ipinagkaloob pa rin niya kung ano yung limitadong mayroon siya. Noong unang panahon, pagka ikaw ay balo, ay kawawa ka kasi wala kang asawa at walang makakatulong sa iyo kundi yung sarili. Pero ang babaeng balong ito, hindi niya alintana yung kanyang sitwasyon, yung kanyang pangailangan. Ang alam niya, malulugod ang Diyos kapag tumulong siya o nagbigay siya. At ito ay hinahanap din sa atin sa kasalukuyan. Kaya kailangang mag-isip tayo ng mga paraan para tayo ay makatulong. At nasisiguro ko mga kapatid na bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan, ng kakayahan, ng pamamaraan upang makatulong tayo kahit tayo wala, kung yon ang laman ng ating puso. Ang gusto lamang naman ng Diyos ay makita na gusto nating tumulong. Maaring sa panahon ngayon risky yung pagbo-volunteer, pero kung yun ang hamon na hinihingi ng kasalukuyang kalagayan dyan sa inyong lugar at malakas naman ang iyong katawan at mayroon namang mga alituntunin ng pag-iingat, may mga equipment naman para ikaw ay maprotektahan, bakit hindi ka mag-volunteer? Yun, hindi kailangan ng pera. Ang kailangan lamang sakripisyo. At kapag tayo nagsasakripisyo, kahit buhay natin, handa nating ibigay. Katulad ng mga namayapa nating health workers. Alam nyo, may ilan akong kilala dun sa mga pumanaw na doktor. At meron doon akong naging estudyante. Kaya malalim ang tama sa akin nung nangyari sa kanila na pumanaw. Pero sabi nga ng marami sa kanila, ito'y tawag ng tungkulin. At tayong mga mananampalataya, meron din tayong tungkulin. Halimbawa, ang katulad kong pastor, at nakakatuwa naman na makita ko dun sa internet na maraming pastor na hindi yung nakatunga nga lamang sa bahay, kundi tuloy-tuloy silang nagpapahayag ng salita ng Diyos at nagbibigay ng lakas ng loob sa mga tao, sa kanilang mga nasasakupang iglesia. Yun, isang pamamaraan yon na makakatulong tayo na hindi natin kailangan ang pera. Kung ganon, pwede nating gamitin ang ating talento. So, huwag nating sayangin ang ating kakayahan para sa mga bagay na hindi makakatulong sa ating kapwa. Ang nais ng Diyos
lalo sa panahong ito, kumilos tayo ng may pananagutan sa ating sarili at sa ating kapwa upang mapanghawakan natin ang ating pananampalataya na may gawa. At yan ang nais ng Diyos na masumpungan sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Bilang huling awit, atin pong pakinggan at panoorin ang isang song video. At pagkatapos niyan ay mananalangin ng panalangin pastoral ang inyong pastor, at pagkatapos nito ay ang basbas. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found.
tulungan mo kami na manumbalik sa aming pananampalataya at makita sa aming buhay na totoo ito, sapagkat hindi lamang kami naniniwala na tapat ka sa iyong pangako, kundi ipinakikita pa namin sa aming kapwa ang pagkilos ng may pananampalataya at may pagtitiwala sa iyo sa pamamagitan ng mga bagay na aming pinag-usapan sa mensahe. O Diyos, una sa lahat, hinihiling namin na inyo pong puksain ng tuluyan ang COVID-19 sa buong mundo. At marami pong paraan upang kasangkapanin mo ang mga tao upang mangyari ito. Katulad halimbawa ng mga siyentipiko na binigyan mo ng karunungan, sana po ay sa lalong madaling panahon ay matuklasan na nila ang gamot o baksin na kailangan upang mapuksa ang sakit na ito. Ikalawa, sana po ay matuto kami sa mga nangyayari ngayon na ang tamang disiplina, ang pag-iingat sa sarili, ang pananalangin at ang pagtutulungan ay mga bisang sangkap upang ganap na mapuksa ang mga bagay na ito. Ituro mo po ito sa amin ng lubusan upang maging katuwang mo kami sa laban na ito na aming nararanasan. O Diyos, gawin mong malinaw sa amin ang mga mensahe mo na nais parating sa amin sa panahong ito. Sana po ay aming mapagtanto na ikaw lang ang una naming kailangan sa aming buhay. Ikaw lamang ang tanging kailangan namin sa aming buhay. Na kapag ka nasumpungan ka namin, ay nasumpungan na namin ang lahat sapagkat ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Sana po wag kaming maging palalo, wag maging makasarili at mga ganid sa mga bagay na ipinagkakaloob ng mundong ito. Bagkos maging daluyan kami ng pagpapala para sa ibang tao. Sana rin po, Panginoon namin Diyos, ay lagi kaming magkaroon ng panahon upang magsimba, manalangin, magbulay ng iyong mga salita at tumulong sa aming kapwa. Tulungan mo ang mga pamahalaan sa buong mundo. Bigyan mo sila ng karunungan, kakayanan upang mapuksa ng tulong-tulong ang sakit na ito. Gawin mong genuine o ang pagnanais ng mga pinuno na mapuksa ang mga bagay na ito, hindi para lamang sa kanilang political ambition, kundi para lubusang matulungan ang mga tao. Baguhin mo rin ang kultura ng maraming tao. Mula sa kultura ng walang pakialam, papunta doon sa kultura ng pagdadamayan, pagtutulungan. Ikaw lamang po ang makakagawa ng lahat ng ito. Palambutin mo ang aming mga puso at bigyan mo kami ng tamang kaisipan sa pamamagitan ng mga nangyayaring ito. At nawa magtiwala kami at manampalataya kami
na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay at hindi mo tuluyang hahayaan na mag-aapi kami ng kasalukuyang hamon na ito. Bagkos, kapag kami nagtiwala sa iyo, pananagutan mo kami at kami ay iyong ililigtas. Panginoong Diyos, habang dumaraan ang suliraning ito sa aming kalagitnaan, bigyan mo kami ng lakas, ng pananampalataya, at sana po maging sapat ang mga probisyong pang-araw-araw na dumarating sa amin. Makita rin sana namin na ang kasapatan ay nanggagaling sa iyo at hindi ang kasakiman namin sa iba't ibang bagay ang makakatulong sa amin. Sana po ngayon pa lang ay na-realize na namin na ang kailangan lamang namin ay ang pang-araw-araw na pangangailangan at hindi namin kinakailangan gumawa ng masama upang pagsamantalahan ang aming kapwa, ang aming kapaligiran, samantalahin ang mga bawat sitwasyon upang masiguro na mayroon kami. Nawa o Diyos, matutuhan namin na habang kami ay nagbibigay, lalo kaming tumatanggap. Habang aming isinasakripisyo ang aming sarili, lalo mo kaming pinagpapala. At hindi mo kami pababayaan kailanman. Ikaw ay makatarong ang Diyos at hindi mo pababayaan ang matuwid. Salamat po sa umagang ito ng aming pagsamba. Naway patuloy mo kaming samahan sa labang ito at pagtagumpayin. Huwag nawa kaming sumuko, patuloy na lumakas ang aming loob at kasama ng lahat ng mananampalataya, kasama ng lahat ng tao, pati ng pamahalaan, sama-sama naming mapagtagumpayan ang krisis na ito sa pamamagitan ng aming pananampalatayang may gawa. Ingatan mo po ang bawat barangay, ang bawat komunidad, at sana po o Diyos ay unti-unti ay makita namin ang resulta ng aming pananampalatayang may gawa. Marami pong salamat at sana gamitin namin ang panahon ngayon upang mas malapit sa iyo, mas makatulong sa aming kapwa, mas isipin ng iba kaysa aming sarili, mas maging disiplinado sa lahat ng mga bagay. Ito po ay aming hinihiling, ito ay aming pinapanalangin. Ito ay alam naming aming tatanggapin sapagkat ito'y hinihiling namin sa dakilang pangalan ni Jesus namin, Panginoon at Tagapagligtas. Amen. At ngayon mga kapatid, sumainyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Jesus at ang gabay at pakikipisan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po mga kapatid. Sana ay napagpala kayo ng ating gawain ngayon. Inaasahan ko po na hindi kayo magsasawa sa ating mga pagsamba at pati na rin sa ating prayer meeting. Ipasa natin sa ating mga kaibigan ang ating pagsamba ngayon, lalo na yung bahagi ng mensahe, upang sila man ay makinabang. Gamitin din natin ang ating panahon
na hindi nasasayang ng may kapakinabangan. Gumawa lamang tayo ng mga bagay sa kasalukuyang panahon na produktibo. Hindi yung naglilibang lamang, kundi habang naglilibang ay nakikinabang tayo at pinakikinabangan naman din ng iba ang ating ginagawa. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Amen.